Hello mga kumarites, ayan at panibagong araw, panibagong diskarte na naman nga po tayo. Dahil kasama nga po namin yung bunso namin kaya naman ayan nagpabili nga po siya ng laruan sa papa niya. Siyempre tag-isa nga po sila ng kuya niya. And ito naman talaga yung mga tatay kumarites na gustong-gusto nga bumibili ng mga laruan pagdating nga po ng sahod nila. Matagal na nga rin po silang hindi nakakabili ng laruan kaya ayan pinagbigyan na nga ng papa nila. Bili na nga po kami ng manok sa palengke dahil nung nakaraang araw pa nga po ako nagkikrib ng tinulang manok. Isang buo na nga po yung binili kong manok kumarites dahil mas nakakatipid ka nga pag buo yung binili mo. 240 nga lang po ito kumarites. Jowa pala ay nagbabalat ng apple para makain na nga po namin yung apple sa ref. Tagal-tagal na nga rin po iyan sa ref at hindi pa nga po nakakain dahil sabi ko nga ay hindi niya naman binabalatan. Kaya ayan at binalatan niya na nga po iyan para makain na namin. At tapos ko nga pong hugasan yung manok ay next ko naman nga pong gagawin ay yung gulay. Dahon ng sili at malunggay nga po ito. Habang nagbabalat nga si Jowa ay sinusubuan niya naman ako ng ganyang mga binabalatan na apple. At yung dalawa nga ay hindi na makapag-antay kaya naman kuha na nga lang sila ng kuha dyan ng apple. Ang next niya nga pong gagawin ay maghiwa nga po ng bawang at sibuyas. Kailangan rin po ang magbabalat ng sayote. Mas mapapabilis nga po yung pagluluto namin pag dalawa na nga po kaming kikilos dahil may pupuntahan pa nga po kami. Nag-grocery na nga rin po kami ng kaunti para nga po madagdagan naman yung aming paninda. Ayan at tingnan nyo naman tinamaan pa nga ng kalukuhan ito. Akala ko nga yung sinubo sa akin ay apple. Tingnan nyo naman at sinubuan ako ng bawang. Kaya naman nung kinagat ko ay nagulat nga ako na maanghang pala. Ito din ba yung mga mister nyo kumarites na kaya nga po kayong tulungan ng mga gawaing bahay? Dating sa paglalaba at sa pagluluto. Itong si Jowa nga ay talaga namang tinutulungan ako sa mga gawaing bahay maliban na nga lang sa pagtutupi. Katapos ko nga po mag-asikaso sa mga gulay ay isasalin ko nga muna yung bigas na binili namin para makapagsaing nga muna ako bago ako magluto ng ulam. 6 na kilo nga po itong binili namin at yung kasya nga po sa bigasan namin ay 10. At sakto lang talaga ito sa amin ng pang isang linggo. Napansin ko nga maalikabok na yung takip ng bigasan kaya ayan hinugasan ko na muna. Minsan kasi pag yung alikabok ay makapal na hindi na rin talaga madala sa punas. Kaya kailangan din talaga magpunas pag kulay puti nga po yung mga gamit natin. Na talaga sa nagbibigay kaligayahan sa mga nanay pag nakikita nating puno nga po yung ating bigasan. Dahil alam naman natin na ang mahal na talaga ng bigas ngayon. Kung minsan ay nauubusan din talaga tayo ng pambili ng bigas. Tanggal ko na nga rin yung baho namin doon sa kaldero para makapagsaing na nga po ako. Hindi ko na nga po naibabad ito dahil nagmamadali na nga po kami. Kaya kinuskus ko na nga po ng kinuskus para matanggal na nga po yung mga kanin-kanin dyan. Mabisa din talaga ang paglalagay ng suka pag nagsasaing nga tayo kumarites. Dahil madalas ako nga ang nagsasaing kaya naman nalalagyan ko ng suka at hindi nga po kami napapanisa ng kanin. Tapos nga po maghiwa ni Jowa ang sabi ko ay ilabas niya na yung basura sa labas. Dahil lilinisan ko na nga po itong aming kusina. Hugasan ko nga lang muna yung gulay para nga po maitabi na. Ito talaga ako kumarites sa kusina. Madalas ko talaga kaagad nililinis na. Siyempre at dito nga tayo nag-aasikaso ng ating mga pagkain. Lalo na nga po yung ginagamit kong planggana ay talaga namang sinasabunan ko iyan. Bawat gamit nga ay kailangan kong sabunan. Tinatabi ko nga muna yung manok at yung mga ingredients para nga po maasikaso ko muna yung pagsasaing. Bago nga po ako magluto ng ulam ay isasalang ko nga muna itong aking sinaing. Kapag nagluto nga po yung ulam namin ay sakto luto na nga rin po itong kanin. Kahit may bahaw nga kami kumarites ay madami na nga rin po itong aking sinaing. May extra nga po si Jowa at kami naman nga po ay magsisimba. Para meron na nga po kaming bahaw na kakainin pag uwi nga po namin. Lalagay nga po ako ng suka bago ko ilagay doon sa rice cooker. Ibay talaga ng rice cooker na ito kumarites dahil ang tagal na nga po nito sa amin. Kaya pagkasalang ko nga po ng kanin ay diretso na nga rin po ako asikaso sa aking lulutuin. Siyempre at kailangan na natin kuhain yung ating pangmalakasang kawali. May sabaw talaga at marami akong lulutuin kumarites ay dito nga po ako nagluluto sa pinakamalaking kawali. Sobrang hilig po kasi talaga nila ng sabaw kaya naman kailangan mas marami nga pong sabaw ang gagawin ko. Ayan at nilagay ko na nga po dyan lahat ng mga gagamitin kong ingredients, asin, paminta powder at maglalagay na nga rin po ako ng patis. Inuna ko na nga po yung luya kumarites pero nagulat nga po ako na bakit ang lalaki ng luya. Ang sabi nga ni Jowa para nga daw alam niya kung ano nga po yung luya at yung manok. Nung nag golden brown na nga po yung bawang at sibuyas inilagay ko na nga rin po kaagad yung manok. Pag nagsusutay nga po ng lulutuin kumarites ay kailangan mo na yan timplahan para nga po ma-absorb yung mga panlasa doon sa pinakalaman ng manok. Lagay na nga po ako ng magic sarap at saka paminta powder at ng asin kumarites. At pagkatapos ko nga pong ilagay yung mga ingredients ay hinalo-halo ko lang muna bago ko nga po ito takpan. Parang kaunti nga lang po yung nilagay kong mantika pero hindi nga po dumidikit yung pinakamanok dito. Kaya naman ito talaga yung maganda pag non-stick nga po yung nilulutuan mo. Medyo nag-brown na nga po yung manok dyan kumarites kaya naman kailangan ko na nga po ito ilagay yung gulay. Para mabilis nga pong lumambot itong ating sayote. Habang nagpapalambot nga po ako nito kumarites, ayan nga po yung aming napamili sa palengke. Malipas nga po ang ilang minuto ay maglalagay naman nga po ako ng Nor chicken. Wala pa nga po akong nilalagay dito na sabaw kumarites pero ayan kusa na nga pong lumalabas
lumalabas yung kanyang katas. Pagkalagay ko nga po dyan ng Nor chicken ko Marites ay nilagyan ko na nga rin po ito ng pinakasabaw niya. Mainit na nga po yung inilagay ko para mabilis nga pong kumulo. Nag-add na nga rin po muna ako ng patis. Kukulaan ko nga lang muna ulit ito ko Marites bago nga po ako magdagdag ng sabaw dyan. Dahil malambot na nga po yung manok at yung gulay, ilalagay ko na nga rin po yung sili at yung mga dahon-dahon. Kailangan talaga natin ng gulay sa ating katawan ko Marites para naman magkaroon tayo ng sustansya. Kukuluin ko pa nga po ito ng isang beses bago ko nga po ito i-off. At dahil kumulo na nga po kaya naman tinikman ko na. Ga-add nga lang po ako ng patis dahil medyo matabang pa nga po siya. Sarap din talaga pang timpla itong patis. Ayan at tinakpan ko na at i-off ko na nga po yung aking niluluto dahil luto na nga po iyan. Habang ako nga po ay nagluluto sabi ko nga po kay Sian at kay Tyler ay iayos niya na nga po yung mga napamili namin. Kaunti lang naman itong kanilang aayusin dahil si Jowa na nga po daw ang mag-aayos ng itlog. Dahil madalas nga po silang natulong sa aming tindahan kaya naman alam na nga po nila yung kanilang gagawin. Tyler nga po yung nag-aayos ng mga noodles at si Kuya Sian naman nga po doon sa aming mga gatas at kape. Kahit sa mga gawaing bahay ay talaga namang tumutulong itong dalawa ko Marites. Sobrang kulit talaga nitong dalawa at laging nag-aasaran kaya naman madalas ko rin talagang napapagalitan. Pero kahit papaano nga po lalaki nga po sila na kagaya ng papa nila. Kayang tumulong sa tindahan at gumawa nga rin po ng gawaing bahay. Pagkatapos nga po nila mag-ayos sa tindahan ko Marites ay mauuna nga po silang kakain. So inayos nga muna ng panganay ko sa tindahan bago siya kumain. Pupuntahan kasi kami kaya hindi nga po kami sabay makakakain sa kanila. Punta nga po kami sa Las Lamay ko Marites. Nakilala nga po namin iyon at malapit nga lang po dito sa bahay namin. Kabilang street nga lang po iyon ko Marites. Kaya naman pupunta nga po kami ngayong Las Lamay niya na. Busy din kasi talaga kaya naman hindi nga po kami nakakapunta doon kahit malapit lang kami. At lalo na nga pong gabi na nga po si Jowa nakakauwi. Habang nag-aayos nga si Jowa dyan, ayan at meron nga pong bumibili kaya naman binibigyan niya na rin. Itong ina-unbox ko nga ko Marites ay hindi naman ito sa akin. Meron nga pong katrabaho si Jowa na galing Bicol at stay-in nga po iyon. Kaya nga po silang cellphone at hindi naman kayang mag-order kaya naman ako na nga po ang nag-order nito. Kaso nga po ay wala pa pala silang pangbayad. Pero dadalhin na nga po ito ni Jowa para magamit na nila. Kaso nga ito ko Marites tinignan ko kung sira nga po ito or kumpleto nga po yung pinadala sa amin. Dahil dadalhin nga po ito ni Jowa pag pumasok siya doon sa extra niya. Para ito nga po ay magamit na nila. Sabi pa nga po itong video na to ko Marites nung pagkasahod ni Jowa. Dahil magsisimba pa nga po kami ng linggo kaya naman naghanda na nga rin po ako ng aming content. So ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.